Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maghahangad na makaangat sa buhay, kaya't nanahimik at nagsawalang kibig. Iyan ay ilan lamang sa mga kadahilan kung bakit patuloy na dumarami ang bilang ng mga gagawang Pilipino na aabuso dito sa Pilipinas. At paano nga ba natin masasabi kung tayo'y naaabuso na at tumantong na sa tinatawag na sexual harassment? At paano kung ang mismong biktima sa mahabang panahon ay nanahimik at sumang-ayon sa mga nangyayari sa kanya? May karapatan ba siyang magsampa ng sexual harassment? Ito ang isyung dapat nating pag-usapan at bigyang kasagutan. Isyung ating matutunghayan dito lamang sa Sumbong Ito! Nakapanayan namin si Shirley, alias Yen, isang finance coordinator sa isang kumpanya. Pagbibiro at pagiging mabait na hindi inaasahang humantong sa pambabastos. Iyan ang naranasan ni Yen sa kanyang boss sa trabaho. I entered my line of work in June lang. I found out that people at work ay mababait at palakaibigan. Okay yung pakikisama nila sa akin, lalong-lalo na ang aking boss. Lagi ako napupuri noon sa work dahil sa active talaga ako. Napapansin ko na chinichismis ng mga kasamahan ko minsan ng aking boss. Mukhang mabait naman ang boss ko. In other term, baka sweet lang talaga siya. Noong una ay di niya binigyang pansin ang kwento ng kanyang mga kasamahan sa trabaho hanggang sa naniwala siya dahil sa di inaasahang pangyayari. One day my mom got sick, kaya napilitan ako hindi pumasok nung araw na iyon sa trabaho. I called my boss and he said na okay lang daw. Wala siyang nabanggit na promoted pala ako when I make a call. Hindi ko naisip kung bakit nagkasabay pa sa problema ko sa aking ina. I was really frustrated nung pumasok ako ng work kinabukasan. Maling gawain sexual ay karaniwang nangyayari kung ang isang tao ay gumagamit ng posisyon o kapangyarihan upang pilitin ang ibang tao para maakit sa isang hindi ninanais na sexual na aktibidad. Sinubukang kausapin ni Yen ang kanyang boss patungkol sa promotion na iniatras dahil lamang sa mababaw na pagliban sa trabaho. Nasumabay pa sa di inaasahang problema sa buhay ng kanyang ina. Frustrated talaga ako dahil sa ang babaw ng dahilan. Nagpunta ako sa opisina niya at sinubukan ko siyang i-please. Ninais ni Yen na kausapin ng kanyang boss, ngunit ang pag-aakalang maaaprobahan ng pakikiusap ay humantong sa di inaasahang pambablockmail nito sa kanya at sinamahan pa ng di kaaya-ayang paghawak sa kanyang mga braso. Nashock ako sa kakaibang paghawak niya sa balikat ko ng mga oras na iyon. Agad ako umiwas at lumabas ng opisina niya. Ang akala ni Yen ay may ipit na siya sa kanyang boss, ngunit ikinagulat niya ang kabutihang ginawa nito nang magpunta ito sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Binayaran niya ang lahat ng gastusin ni Yen sa ospital. I get so depressed because of that. Natuwa naman ako kahit papano, pero may part pa din na I was doubting. Parang pakiramdam ko may something sa ginagawa niya. Ang hindi alam ni Yen, ang lahat ng iyon ay may kabayaran. Kaya'y bilang pakonsuelo, umayag si Yen na sumama dito, kumain sa labas. Kumain sa labas during work hours, bilang pakonsuelo sa kabutihan niya sa pagtulong sa amin ng aking kapatid. I was thinking na wala naman masama siguro dahil we are just about to eat. And it was just daylight, but nearly twilight. At matapos, sila ay umalis sa kanilang kinainan at nagtungo sa isang pasyalan. Dito na unti-unting naramdaman ni Yen ang pagkahilo habang sila ay naglalakad. Attention at
Super sakit talaga ng ulo ko noon. Halos matumba na ako. Then he was trying to help me. Ang naalala ko ay ininom ko lang ang in-order niyang drinks para sa akin. I really don't know what's happening that time. Pakiramdam ko gusto ko nang magpahinga. Matapos, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Iwas sa di kaaya-ayang pakiramdam. Hindi na namataan niyen kung saan siya dinala ng kanyang boss. Naramdaman ko na lang bigla nun na nasa isang kwarto na ako. Kasama siya at sa panahong hinang-hina ako. He grabbed the opportunity. He's slowly taking off my clothes. Nagising na lamang ako na nakakulmot ang buong katawan. Akala ni Yen ay magiging maayos na ang lahat dahil sa hindi na umaakto ang kanyang boss sa dating kinagawian nito. Ngunit, mas dumindi pa ang kalbaryo ni Yen nang malaman niyang nagbunga ang kapangahasan ng lalaking iyon. Kaya tumakbo ko sa CR. I took pregnancy test and I was shocked and frustrated na makita kong positive ito. Malaman ni Shirley na siya ay nagdadalang tao na bunga ng kapangahasan ng kanyang boss, ay agad itong nagtungo sa opisina ng lalaking iyon at walang alinlangan kinonfronta niya ito. Doon nga sa mismo opisinang iyon ay nagtalo si Yen at ang kanyang boss. Matapos ang pangyayari, pagkalipas ng 3 araw ay pinatanggal si Shirley ng kanyang boss. Umalis si Shirley na masamang-masama ang loob. Siyam na buwang nanahimik si Shirley habang dala-dala ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Siya ay nanganak ng maayos at dito niya binalak na muling balikan ang lalaking nangahas sa kanya. Bumalik ako sa dati kong pinagtatrabahuan. Pero nadatnan ko doon na iba na ang nasa posisyon ng lalaking iyon. Matagal na daw ito umalis doon dahil sa mga buwelta ng ibang empleyado tungkol sa kanya. Aming alam sa tanggapan ng pulisya kung ano ang maaaring parusa. ng rape at the same time ng sexual harassment kasi upon offer pa lang nung boss niya sa kanyang employee ay meron ng sexual harassment doon. So, pwedeng mag-file tayo ng sexual harassment. At pag may nangyari naman na, pwede ng rape kung ikaso din natin doon. So, pwedeng 2 kaso ang kanya ipafile. Yun nga, siguro pag kayo ay naka-encounter na or naka-experience ng ganitong kaso na may pananakot or may offer na sa inyong employer, dapat magsumbong na agad kayo sa pulis or i-warn mo na yung boss mo na hindi maganda yung kanyang ginagawa para hindi niya na matuloy kung meron na siyang masamang binabalak pa sa iyo. Sexual Harassment Act of 1995, Republic Act number 7877, an act declaring sexual harassment unlawful in the employment, education, or training environment and for other purposes. Base sa storya nyon, ang batas na ito ay nakapulob sa Section 3-1. Ano pong gusto niyo parusa sa mga tao na nakakamit ng sexual harassment? Pungutan liig. Ikaw po, Nay. Ano po dapat, Nay? Itayin. Para hindi na maulit. Kasi kung hindi mo yan bibigyan ng ganyan, kaparusahan. Humingi sa kanya. Paulit-ulit yung ginagawa. Kahit na mga bata, ginagawa nila inaharas nila. Kaya kailangan may ibalik yung bitay. Alas isa ka lang. Bukod sa kwentong ating natunghayan, alam natin na marami pa ang napapabalitang biktima ng sexual harassment. Kaya't sana'y magsilbing aral sa ating lahat, lalo na sa mga kababaihan, ang kwento ng biktimang si Yen. Hindi masama ang maghangad ng madaliang pag-angat sa buhay. Ngunit paminsan-minsan ay maaari tayong matukso sa mga panandaliang paraan na maaari nating ikapahamak. Pagmamahal sa pamilya at pagpapahalaga sa mga pangarap. Ano pa mang dahilan ang naisa sa isip, lagi nating tatandaan na ang bawat bagay ay may mabuting paraan.
pag-iingat sa sarili, at pagpapahalaga at takot sa Diyos. Yan ang dapat nating isaisip at isagawa.